San? Tandaan natin na yung pagsumpa natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sigurado mo ba? Yung pagsumpa natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi yun magiging kumpleto o maging buo kung hindi natin itayo ang pagdarasal. Kasi yung pagsumpa natin, yun na yung susi na makapasok sa Islam. Pero kung hindi natin panindigan ang pagdarasal, walang say sa ating pagsumpa. Sabihin, hanggang ano tayo? Pagsaksi lang. Pero wala yung paggawa. Kasi ang pagdarasal, ito yung ugnayan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito nasusukat kung totoo ba ang ating pagtanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totoo ba ang ating pagtanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito nasusukat ang ating mga ano. Kung hindi ba tayo napilitan, kung hindi ba tayo pinilit, kasi ang pagsasala, voluntary ito mo gagawin mo para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagdarasal. Okay? Pangatlo, ito yung pag-aayuno. Sa buwan tayo ng Ramadan, buwan ng pag-aayuno. Lahat ng gawain sa anak ni Adan ay para sa kanyang sarili maliban sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno, ang maggantimpala ito ang Allah. Sa araw paghukom, kung nandun na tayo sa kabilang buhay, hindi tayo makakapasok sa pintuan na tinatawag na si Rayyan kung hindi tayo nag-aayuno. Pilit natin daw, kahit nagsasala tayo, pilit natin iangat ating paa, pero hindi tayo makapasok sa pintuan. Kasi sa araw ng paghukom, natawagin na yun sabi ng pintuan ni Rayyan na saan na yung mga nag-aayuno. So, huwag tayo maging kumpiyansa na naniwala tayo, nagsala tayo, pero hindi pa tayo nag-aayuno. Naligtas na ako kasi nagsala na ako. Pero meron pa palang pag-aayuno. At ang nakadelikado pa nito, kapag hindi tayo mag-aayuno, magsasarado ang pintuan ng paraiso. Hindi na tayo makakapasok. Okay? Pangapat, ito yung kawanggawa. Pagbibigay ng kawanggawa. Ibig sabihin yung pagngiti mo sa kapwa. Pagiging mabuting tao mo. Pagiging mapagkatiwalaan mo. Pagiging mabuti mong anak sa iyong magulang. Pagiging mabuti mong lalaki sa iyong asawa. Okay? Ito yung kawanggawa. Hindi lang siya pera. Kundi yun yung mga gawa natin ng kabutihan. Kaya kung may kaya ka sa buhay, obligado sa iyo na magkawanggawa. Lalo sa buwan ng Ramadan. 2.5% lang ang kukunin sa iyo. Pang-5, ito na yung pagbisita sa Kaaba. Ito yung ginawa natin. Bumisita tayo sa... So ngayon, naging obligado sa atin dito kasi nandito tayo at libre. Kung sa Pinas tayo, hindi maging obligado sa atin kasi wala tayong kakayahan. Pero dito, obligado sa atin yung sa gawa dahil libre. Tandaan natin na maraming nangangarap na mag-umrah sa Pilipinas pero hindi binigay. Dahil wala sa kakayahan. Tayo, binigyan tayo kakayahan na makapag-umrah dahil libre pa. Tapos sa atin, mabot ng 132,000 yung isang tao, mag-umrah lang ka lang. So saan tayo pa naman kalaki pera? So ulitin ko na, pagsaksi, hindi sapat ang ating pagsaksi lang kung hindi tayo nagdarasal. Tandaan nyo yun. Hindi sapat ang ating pagsaksi kung wala tayong dasal. At hindi sapat ang ating pagsaksi at pagdarasal kung hindi tayo nag-ayuno. Ngayon, sa inyo mga bago, ang pag-aayuno sa inyo para kayong hagdanan. Step by step. Hindi nyo kailangan na nag-Muslim kayo ngayon, mag-ayuno na agad. Hindi. Dahan-dahan. No? Kasi hindi nyo talaga kaya. Kaya ng ginagawa ko dati. Ako ay sa Istanbul. Hindi ko kaya. Bago lang ako sa Islam. 4 months ko pa natuwid yung pagiging Muslim. 4 months pa kasi pinag-aralan ko pa eh. Paano mag-ayuno, paano magdasal. Hanggang sa natuwid ko. Hanggang sa naabot ko sa aking pamilya. At kawanggawa at Hajj. Okay? So ngayon, may tanong? Wala na po.